So, ito na mga langga, ito yung ating hipon na binabad ko na sa lahat. I-ano ko na lang yung sa link kung ano yung nakababad na dyan. So, same lang din naman tayo. So, ayan, yun pa rin yung ating ingredient. Ay, meron tayong coconut oil, sibuyas, chili, luya or garlic, luya or ginger, garlic, onion, curry leaves, and anong bang tawag dito? Coriander leaves. So, yun na. So, eto na. Eto yung ating fish masala or fish powder. Yung gagamitin natin sa ating prawns or shrimps or hipon sa Tagalog. Okay? Eto yung ating garam masala na gagamitin din. Etong coriander powder na gagamitin. Eto yung ating black pepper o paminta, asin, and chili powder, and cashmere powder, and turmeric. Yan po yung ating ingredient for today sa ating shrimps or hipon or prawns. Ayan po. So, same lang din. Ito lahat ng masala na to ang ginamit ko sa pagbabad or marinate ng ating hipon. So, ayun na mga langga. Tayo nagbabalik. I-start na natin ang ating pagluluto ng ating hipon or prawns or shrimps. Basta yun na yun. O, diba? Diyos ko naman, pinahirapan ko pa yung sarili ko. So, ito yung ating coconut oil. Magtataka siguro kayo kung bakit nakalagay sa ganito. Actually, yan siya nakalagay ng ganyan. Galing po kasi siya ng India. Ayan. Homemade na coconut oil. Yun. Kaya siya nakalagay sa ganitong sa bote. So, yun. Pinapadala yan dito. So, yun. Kaya siya nakalagay sa ganyan. So, meron ako nakalimutan na isa ito. Yung ating mustard seeds. No, kailangan una siyang ilalagay before ang lahat. O, diba? So, yung aking kanin, ayun, kumukulo-kulo na siya. So, may videos din ako dito sa kanin na to kung bakit nasa pressure cooker siya. Actually, yun. Nandun na sa ibang videos ko yan kung bakit naka-pressure cooker yung aming rice dito sa bahay. Actually, yun. So, na-explain ko na yan. So, ngayon, pinapakuluan ko lang kasi kulang yung luto niya. So, ayun na, nilagay ko na to. Yung ating nilagay na natin siya. Yan natin siya So, sa mga mahilig ng spicy, pwede nyo itong i-try sa bahay. So, kung wala man tayo nung if ever na mga ingredient ko na to, pwede po tayong bumili na meron na bibiling pack na instant for curry. Or curry, ayun, normal na curry sa Filipino style. Pwede po natin gawin. Ayan. So, ngayon, nilagay na natin yung ating sabay talaga sila lagi. Kinukuli ko yung chili kasi ang anghang talaga niya, promise. Charot. So yan, kailangan natin mag-brown ng konti siya. Kailangan din siya ng brown konti lang. So yun. Buksan na natin tong ating mga hiwag ng ingredient para mamaya diba? Lulutuin lang natin sila ng siglit. Saka natin ilalagay yung ating mahiwagang prawns. So, lalagay na ako ng turmeric. Konti lang din. Pero kasi nga, lagi talagang magkakasama yan. And, black pepper or paminta. And, chili powder. Oh, chili powder. Cashmere powder. So, nagtataka siguro kayo, ba't puro powder, no? Lalo na sa mga Pilipino, ayan. Garam masala. So, garam masala is powder din siya, pero marami siyang klase ng herbs na pinagsama-sama. So, yung amoy niya, fresh, kaya lang, ayan na. Ito yung, ay hindi, mali pala, hindi, sorry. Ito yung ating fish masala or fish powder. So, yun. Kasi kaya ko fish ang inilagay ko dahil nga shrimps naman tayo, hipon tayo today. So, yun.
imimix natin siya. Okay. After nun, lagay na natin yung ating tomato. Yan. Ingay na naman yung aking cellphone. Sorry naman. Okay. After yun, lagay na natin yung ating curry leaves. Para naman yung amoy maapaw. Pag magkakalimuyak ang amoy, lagyan natin siya ng tubig. Okay. So, hayaan natin siyang kumulo hanggang sa lumambot yung ating kamatis. Ha? Para lambutin natin, saka natin, lagay ko na yung ating yan, chili. So, lalagyan ko na siya nitong coriander powder. At siguro nagtataka kayo kung bakit ko siya hinuhuli. Ewan ko, gusto ko siyang ihuli kasi nga mabango yung amoy niya. Napakabango niyan. Lagyan ko siya ng konting asin. Ang bango-bango niyan. Gusto ko yung amoy niya. Lalo na pag yung bagong-bago yan. Fresh yung smell niya. Charot. So, diba? So, yun. Nakikita niyo na yung ating mahiwagang kapulian. Ayan. So, dagdagan natin ng konting tubig. Hayaan natin lumambot muna siya. Maya-maya konti, ilalagay na natin ating hipon na binabad. Okay. Ayan. So, yun na mga langga. Titignan ulit natin ang ating pinakuluan ng kamatis. Charot. Yung ating masala. Ayan na siya. Malambot na yung kamatis. Lahat-lahat malambot na. So, pwede na natin ilagay yung ating shrimps, brown o hipon. Ayan, ilalagay na natin siya ha. Aray. So, yan na. Hayaan natin siyang kumulo sa mahina na apoy hanggang sa maluto siya. Diyan lang talaga siya ha. Ayan, hayaan natin siya sa mahinang apoy hanggang sa kumulo talaga siya doon. So, yun na siya mga langga. Sa lasa naman, tagaling na natin. Okay na siya lahat. Spicy sa mga herbs niya. And sa asin, yes, okay na din po siya. Ayan, hayaan natin siyang kumulo. Nang kumulo hanggang sa imaluto niya na ang ating hipon or shrimps na tinatawag nila. So, yun, hayaan natin siyang maluto. Ayan, taas natin ng konti kasi naman niya. So, yun ang mga langga. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayun. Thank you so much everyone for supporting my videos. And magpapasalamat ako